gonna slow down. Slow down. Paano ako makakaabay? Slow down. Slow down. Ego, sa palagay mo ba, maano ba ng konsensya mo yun? O diba? Yun yung point ko dun eh. In-overtaken ko siya kasi nagkaroon ako ng pagkakataon overtaken siya. Habang ino-overtaken ko siya, nag-i-speed up siya. So kaya hindi ko siya malagpasan. Nag-signal light na ako. Inactivate ko na yung signal light. It means gusto kong mag-overtake. Dapat alam niya sana dapat yun na mag-overtake ako. O hindi, kasi nag-i-speed up siya na nag-i-speed up. So dapat sana pinagbigyan niya akong maka-overtake, pumunta doon sa trouble lane, which is yung right lane, trouble lane yan, upang sa ganon, nandun na ako, tapos siya naman mag-overtake siya since mabilis nga yung truck niya kasi hindi naka-govern. Ganun lang ang gusto kong ipaliwanag, guys, para malaman natin lahat kung gaano dapat tayo ka-safety sa karsada. Kaya minsan masasabi ko, yung mga iba, ito lilinawin ko, yung mga ibang mga truck driver yata o driver sa Amerika ay kulang sa seminar. Alright guys, ayan, puputulin ko muna yung video na yan at ipapaliwanag ko ang pangyayari kasi nung time na yan, yung papunta ko dito sa aking pipikapan na to yung road rage namin nung driver na yan ay hindi ko nakuhanan ng buo, no? So bali papaliwanag ko lang, nasa US tayo ngayon, no? Nandito tayo sa Sheboygan, Wisconsin na. Kaganina noong nagdadrive akong ganon, kasi hindi ko nga na video, ipapaliwanag ko sa inyo. So sinusundan ko yung driver na yon, which is yung driver na yon, guys, is babae. So ang nangyari, habang sinusundan ko siya, nag-slow down siya. Ewan ko kung something in the front siguro kaya siya nag-slow down. So mayroon akong momentum upang sa ganon mag-overtake. So I take that chance para mag-overtake. Nung naka-overtake ako sa kanya, so syempre nagbe-build ako ng RPM, yung nag-i-speed up ako. So imbes na sana pagbigyan niya ako, hindi, ang ginawa niya nag-i-speed up. Kaya nag-i-speed up nang nag-i-speed up. So ako, hindi tuloy ako maka-overtake, gawa nga ng ang truck ko kasi ay govern. So ayan, ipapaliwanag ko muna yung govern speed. Meron kasi dito, guys, hindi ko alam sa US kung may govern speed sa Amerika. Basta ako kasi Canadian driver ako, no? So ang nangyari, bago ko kinuha yung truck ko, itong truck ko ito, no? Ipina-sit up ko ang parameter speed nito sa Volvo mismo na gusto ko is 105 km/h lang yung takbo ng truck ko. Kahit gaano pa ang apak mo sa gasolina mo, isagad mo pa yan, hindi yan tatakbo ng 150 km/h kasi yun nga yung nandun sa yun yung nandun sa speedometer ng truck. Kasi kapag kasi mataas o mabilis yung truck mo, minsan kapag lalo na pag uuwi tayo, no, yung uwi na tayo, no, minsan ang nangyayari kadalasan dito kasi gusto mo lang umuwi. Lahat naman tayo, kapag kayong pauwi na yung biyahe natin, parang gusto na nating halos paliparin yung truck para makauwi na tayo. Ang mangyayari kasi doon, hindi mo makakaligtaan mo yung mga speed limit sa karsada. Ang hirap kaya ang matikitan dahil sa speed limit. Sa Canada, guys,
napaka-stricto sila sa moving violation, which is yung moving violation, yun yung mga speed limit kapag ka nahuli ka dyan. At ang laki ng deduction sa iyong yung driver's license, commercial driver's license, or kahit na hindi ka truck driver, kahit kotse ka, kapag ka nahuli ka sa speed limit, mataas ang speed limit mo, maaaring ang driver's license mo ay masuspinde. Ang nangyari kasi, ayaw ko kasi yung matis ako, yung matukso ako na magpatakbo ng mabilis, kaya igina-burn speed ko ang truck ko ng 105 km per hour. I have no idea kung dito sa Amerika kung meron din silang govern speed dito sa Amerika. Don't get me wrong guys hindi ko alam ang sistema sa Amerika, pero yung mga American driver, mga Pilipino, kayo nang magsabi kung meron din kayong govern speed. Ayan, balik tayo doon sa babae kaganina. Down! Slow down! So dapat sanang ginawa niya, so since alam niyang naka-overtake na ako, kasi ang law, guys, ang law, kapag ang batas, no, sinasabi sa karsada, kapag naka-overtake na yung, kumbaga in-overtakean ko na, nakalagpas na ako doon sa tractor niya, at alam naman niya na nagsisignal light ako, dapat nag-slow down na siya at pinagbigyan na niya akong mag-overtake, upang sa ganon yung mga nandun sa likuran ko na natenga na rin ng mga kotse makalagpas na. Kasi siya naman, nakita niyo naman, halos ayaw niya akong pa-overtakean. So ang mangyayari dapat sana, no, nung pinalagpas na niya akong ganon, nag-slow down siya dapat, at pagkatapos saka niya ako in-overtakean para sa ganon safe yung karsada. Kaso ang nangyari, nakikipag-gitgitan siya. Sinabi ko mag-slow down ka kasi hindi ako maka-overtake. Siya naman, banat ng banat. Dapat sana kapag alam mo na nag-overtake na siya, kailangan pagbigyan mo na, at pagkatapos nun, overtakean mo ulit kapag may pagkakataon. Ganun sana yun. Kasi ang mahirap kasi sa atin, minsan may mga ego tayo, ayaw mong magpalagpas, como ikaw mas mabilis yung truck mo. Dito naman kasi sa atin guys, hindi naman yung pabilisan patulinan Ang inaano natin dito is safety tayo sa karsada para walang aksidente. Kung may nangyari, sa palagay mo ba hindi ka magsisisi kapag may na-aksidente dahil sa sarili mong ego? Sa palagay mo ba maano ba ng konsensya mo 'yon? O di ba? Yun yung point ko dun in-overtaken ko siya kasi nagkaroon ako ng pagkakataon overtaken siya. Habang ino-overtaken ko siya, nag-i-speed up siya. So kaya hindi ko siya malagpasan. Nag-signal light na ako, inactivate ko na yung signal light. It means gusto kong mag-overtake. Dapat alam niya sana dapat yun na mag-overtake ako. O hindi, kasi nag-i-speed up siya na nag-i-speed up. So dapat sana pinagbigyan niya akong maka-overtake, pumunta doon sa trouble lane, which is yung right lane, trouble lane yan, upang sa ganon, nandun na ako, tapos siya naman, mag-overtake siya since mabilis nga yung truck niya kasi hindi naka-govern. Ganun lang ang gusto kong ipaliwanag guys, para malaman natin lahat kung gaano dapat tayo ka-safety sa karsada. Kaya minsan masasabi ko, yung mga iba, ito lilinawin ko, yung mga ibang mga truck driver yata o driver sa Amerika ay kulang sa seminar. Ayan, kayo nang bahala kung sino sa inyo ang papanigan nyo, pero ako pupunta lang tayo sa safe operation of the vehicle para walang aksidente. Ayan, ipagpatuloy natin yung video guys. Ayan. Ayaw akong palagpasin tong kamuti na alam niyang naka 105 lang ang truck ko Na-stuck tuloy ako dito.
You gonna slow down. Slow down. Paano ako makakaabay? Slow down. Slow down. Ang bagal nila kanina, tapos 105 lang ako tapos ayaw niya magbigay. Paano ako makakaalis dito ayaw nilang magbigay. Ito, ano yung ko to? Baka sakaling ito mag-slow down. Ayaw magbigay babae yung driver Dapat ang rules, 'di ba, kapag nagkaroon ka na ng ang rules kapag kayong 60% na yung ano ng sasakyan na nakalagpas sa'yo, pinagbibigyan mo na dapat yan Siyempre naka-govern speed ako 105. Nalagpasan ko in-overtake. Mamaya mag-i-speed up. Kaya hindi siya makaano kasi ito naka ano lang din to naka ano lang din to naka-govern speed lang to Sila pwede naman sila mag-speed up kanina, ayaw mag-speed up. Pagkatapos nito guys, sinisigurado ko sa inyo, yung mga nandyan sa likuran ko mga sasakyan na, inis na yung mga yan. Kaya may mga sasakyan dyan na ano sa akin, bigla na lang mag-overtake. Guys, kailangan nilang malaman yung law. The law kapag almost 60% na, nakakalahati na yan, pagbigyan mo na dapat na mag-overtake para sa ganun naka-safety. Hindi ako pinagbigyan guys, kaya mag-i-slow down na lang ako. For the sake of safety, operation of the vehicle, tayo na lang magbibigay. Hindi ka mapagbigyan. Ayan guys, no, hanggang dyan lang yung video natin at puputulin ko na. Ayan, kapag nagustuhan nyo itong video kong ito, i-share nyo lang para malaman ng ibang mga kababayan natin kung paano talaga yung tunay at sistema nga ng safety dito sa karsada natin. Muli sasabihin ko sa inyo, huwag natin pairalin yung ego natin. Di komo ang truck natin mabilis, iipitin natin yung truck. Ipitin natin yung sasakyan upang hindi maka-overtake sa atin. Huwag ganon. Kasi ang truck guys, pare-parehas lang ang speed niyan, lalo na pag sa flat ground. Pare-parehas lang ang speed nila, lalo na sa flat ground yan. Pero may mga truck talaga, depende yon sa company o may-ari ng truck kung gusto niyang i-govern speed. Yan, tandaan nyo, dito sa Canada may govern speed, which is ang sa akin nakagovern ng 105 km per hour. Kahit anong apak mo yan, hindi yan tatakbo ng aabot ng 150 km per hour, unless kung palusong ang truck. At pag palusong ang truck,
at mabigat ka, ay nako, talagang bubulusok talaga yan. Kahit hindi mo apakan yung silinyador mo, bubulusok yan. Gawa nga ng, syempre, pipick up ng momentum. Guys, so once again, it's Lakay Trucker here. Thank you for watching. And ingat kayo lagi. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Trucker.